Matindi itong mga taong ito ni Duterte. Matindi ito. Yung armed struggle, natira natin. Yung armed revolution, wala. Ang hindi na lang natin natitira, itong national... Yung kanilang urban operations. Democratic. Yung NDF operations sa urban areas. Lalong-lalong sa... Kongreso. At sila din siya ng pasimuno ang white ng area. Kaguluhan na ito ngayon sa budget deliberation. Siyempre, lalabanan nila ang budget ng confidential funds dahil alam nila. Ayun, sir, we like to hear yan ang makakatama sa kanila. Yan ang pupuksa sa kanila. Sabi nila, ang pagsugpo daw sa counterinsurgency sa kilusan ng CPP and PNDF, matagumpay na daw. Yung mga armado daw, armadong revolusyon, natalo na daw, talo na. Ang hindi na lang daw natatalo, ang natitira na lang ay itong mga makabayan bloc sa Kongreso. Mga kabunyog, hindi maganda ang ganyang statement. Tinuturing ba nilang kalaban ang makabayan bloc sa Kongreso? Hindi ba mas maganda na mayroong mga leftist sa Kongreso? Hindi ba't maganda na mayroong leftist? Kasi kung gusto natin na itong mga rebelde ay ma-reintegrate na sa mainstream ng society, dapat i-encourage natin sila pumasok sa Kongreso. Doon na sila lumaban, hindi na sa armado. O di ba mas maganda yung ganun? Bakit itinuturing nila Esperon sa kanila nila Eric Celes ng SMNI na kalaban ang Makabayan Bloc? Ay kung wala nga yung Makabayan Bloc, sino pang lalaban dun sa confidential funds ni Sara? Di ba mga kabunyog, mga kababayan? Mali ang takbo ng pag-iisip ng mga ito . Ano bang gusto nila? Ano bang gusto nila Esperon, nito ni Eric Celes? Ang gusto ba nila ang mga tao mamundok? Kasi kung hindi mo na sila bibigyan ng espasyo sa ating democratic space, kung hindi mo na sila bibigyan ng pagkakataon sa Kongreso, saan mo sila itutulak? Mamundok? Ay akala ko ba ayaw na natin na may NPA sa Pilipinas? Ay kung ayaw na natin na may NPA, may rebelde sa Pilipinas, i-encourage natin sila na dyan na lang sumali sa eleksyon. Dyan na lang sila lumahok sa parlamentaryo. Ibig sabihin kung may mga gusto silang mangyari sa Pilipinas, isulong nila dyan sa Kongreso. Kung mayroon silang mga puna sa maling patakbo ng gobyerno, dyan nila gawin. O di ba mas tama yung ganun? Ewan ko ba dito sa mga taong ito? Akala ko itong sila Esperon, binuo nila yung LCAC para tapusin na yung mga insurgency. Ibig sabihin, wala na dapat mamumundok. Kung ayaw na natin silang mamumundok, gusto natin bumaba na sila. I-give up na nila yung armadong revolusyon. Bakit tinuturing natin kalaban yung Makabayan Bloc? 'Di ba? Bas dapat nga ipakita natin na yung mga nasa bundok, sabihin natin sa kanila, kayong mga nasa bundok, dapat tingnan nyo tong mga Makabayan Bloc, nandyan sila sa Kongreso. Nasasabi naman nila kung anong gusto nila. Nalalabanan nila yung sa tingin nila'y mali. Na isusulong nila yung mga batas na gusto nilang isulong. Dapat ganon. Bakit itong mga statement nito nila Esperon, sabi ni Esperon, sa ngayon, natatalo na yung armadong revolusyon. Ang natitira na lang nakalaban ay ang mga nasa Kongreso. Ang tinutukoy nila Makabayan Bloc. Kalaban ba ang Makabayan Bloc? Mali yata yung ganyang takbo ng pag-iisip. Kaya daw linalabanan ng Makabayan Bloc yung confidential funds kasi susugpuin daw sila ng confidential funds na yan. Hindi yun . Malinaw naman tayo sa mga nanonood sa atin. Di ba sinabi natin, yung confidential funds ng Office of the Vice President at saka ng DepEd, mas ilipat na doon sa Coast Guard, ilipat na doon sa BIFAR, ilipat na sa Philippine Navy, ilipat na sa National Security Council, doon sa mga ahensya na may trabaho talaga sa intelligence at saka sa national security. Yun ang gusto natin. Kasi yun naman talaga ang dapat . Di ba? Hindi naman natin sinabi na
alisin ang confidential funds. Ang sinabi natin, alisin ang confidential funds kay Sara Duterte, yung sa Office of the Vice President at saka sa DepEd. Bakit? Kasi wala namang mandate yun sa national security. Ito kasing mga ito, pinagtatanggol nila si Sara. Ito, nila Esperon. Kasi Duterte boy yan si Esperon. Ganon din itong si Eric Celes. Mga Duterte yan. Sila Badoy. Ngayon, durog na durog si Sara sa issue ng confidential funds. Binabaluktot nila yung issue. Pinalalabas nila na tayo, ayaw natin ng confidential funds. Hindi tayo nagsabi ng ganon. Ang sabi natin, yung confidential funds dapat doon sa mga ahensyang may trabaho talaga sa national security. Yun, di ba? Ang linaw ng ating paliwanag tungkol dyan. Di ba mga kabunyog? Hindi natin sinabi na alisin ang confidential funds. Ang sabi natin, tingnan nyo naman ang nangyayari sa West Philippine Sea. Binubuli tayo ng China kung ano-anong ginagawa ng China. Tapos ang budget ng Coast Guard sa confidential funds, 10 million lang. O, di ba kulang na kulang yon? Yun ang punto natin. Tama itong si Elsie Ballesteros. Kailangan may fiscalizer sa Kongreso. Kung wala sila, ano nang mangyari sa atin? Kaya yung sinasabi ni Roque, si Roque ganun din ang sinasabi. Dapat daw yung Makabayan Black binubusalan ang bibig, hindi pinagsasalita. Bakit? Bakit mo bubusalan ang bibig ng mga yan? Yan ang problema dito sa mga taong ito eh. Itong mga taong ito, di ba dapat mas i-encourage natin yung Makabayan Black? Kung totoo man yung sinasabi nila na ang mga leftist ay namumundok, humahawak ng armas, ay di ba mas dapat i-encourage natin na wag na silang humawak ng armas? Kung ano man ang pinaglalaban nila, dalhin na lang nila sa Kongreso. O yan di ba? Mas ganun dapat eh. Bakit tinatrato nilang kalaban ang mga leftist sa Kamara, sa Kongreso? Bahagi yan ng demokrasya. Kung gusto natin ng demokrasya, itolerate natin ang iba-ibang ideya. Di ba mga kabunyog? Ganun yun eh. Ngayon, kung mali ang sinasabi ng mga Makabayan Black, di walang maniniwala sa kanila. Ang problema lang ngayon, mas marami pang naniniwala sa kanila kaysa dito kila Sara. Di ba mga kabunyog? Yan ang problema. Ang gusto nila, busalan ang bibig ng mga Makabayan Black. Imagine ninyo, ginagawa lang naman ng mga Makabayan Black sa Kongreso yung trabaho nila bilang kongresista. Tapos sasabihin kalaban. Ang pasimuno na daw ng kaguluhan sa budget ay itong Makabayan Black. Sila ba ang nagpasimuno ng kaguluhan dyan sa budget? Bakit? Ano bang gusto nila? Wala nang magbubusisi ng budget? Mabuti nga binubusisi ng Makabayan Black. Alam nyo, sa ibang bansa, ang mga leftist tinotolerate yan. Hinahayaan yan. Sa Europe nga, mayroon pang mga socialist sumasali sa eleksyon. Mayroon pang Communist Party kahit sa Japan sumasali sa eleksyon. Kung hindi man sila nakakakuha ng boto na marami, kunti lang ang seats na nakukuha nila sa Kongreso o sa Parlamento, ibig sabihin, hindi sila tanggap ng tao. Ganun lang yun eh. Di ba mga kabunyo? Ewan ko. Kung gusto nating mabago ang Pilipinas, maging tolerant tayo sa iba't ibang mga pananaw. Ano naman kung leftist yan? Pagbigyan natin sila, papasukin natin sila sa Kongreso. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. Basta, nasa Kongreso sila. Ang itigil lang nila yung armadong pakikibaka. Yan ang gawin natin. Kung ayaw natin silang mag-armadong pakikibaka, tanggapin natin sila sa Kamara. Pero kung nandun na nga sila sa Kamara, tapos sasabihin natin kalaban, ay anong klase yan? Ganyan ba sa isang demokrasya? Mali itong mga anong to. Kaya mga kabunyog, pagkaganyan ang mga kaisipan, hindi talaga uunlad ang Pilipinas. Anuhin mo lang, busisiin mo lang yung confidential fund, sasabihin sa'yo, komunista ka na. Kalaban ka na ng gobyerno. Mali. Talagang napaka-atrasado ng mga kaisipan sa Pilipinas. At itong mga ito, sila Eric Celes, itong sila Esperon, nakakasuka ang mga ideya nila. Hindi yan maganda sa isang demokrasya. Sa isang demokrasya, kahit hindi tayo kumbinsido sa sinasabi ng iba, irespeto natin, sinasabi nila yan.
Kaya yung Makabayan Black, nandyan yan sa kamera, kung binubusisi nila ang confidential funds ni Sara, okay lang yan. Kung wala naman basihan yung sinasabi nila, di wala namang maniniwala sa kanila. Di ba? Di kasagutin na lang kasi ni Sara yung mga sinasabi ng Makabayan Black. Wala na yung marami pang mga palusot eh. Ha? Yan yung mga kabunyog, yan ang masama sa bansa natin. Imagine niyo, ganyan din yung sinabi ni Roque. Sabi ni Roque, dapat yung Makabayan Black, hindi na yung binibigyan ng pagkakataon makapagsalita. Sabi ni Roque, nung panahon daw nila, nung nasa kongreso sila, may member daw ng minority sila Roque. Pero hindi raw nila ginawang member ng minority ang Makabayan Black. Kaya hindi raw doon nakakabuelo yung Makabayan Black. Imagine niyo yan. Imagine niyo yan mga kabunyog. Nasaan na ngayon yung fiscalizers? Nasaan na ngayon yung check and balance? Mali talaga ang takbo ng bansa natin. Ha? Anyway mga kabunyog, maiksi lang tong kape at kwentuhan natin ngayon. Gusto ko lang ipakita sa inyo, dispalinghado ang takbo ng mga pag-iisip ng mga ito eh. Gusto nilang masugpo na, matapos na ang CPP and PNDF, pero anong gagawin sa kanila? Ay di dapat hikayatin sila na katulad nung ginawa nung panahon ni Ramos. Nung panahon ni Ramos, in-encourage yung mga CPP and PNDF na magbaba na ng armas. Pagbaba nila ng armas, sumali na lang sila sa eleksyon. Kaya nga ginawa ni Ramos noon, yung subversion law, yung anti-subversion law, ni-repeal noon. Kasi noon, kapag member ka ng Communist Party, o kaya nagsasalita ka ng tungkol sa communism, pwede kang kasuhan. Ang kaso mo, anti-subversion law. Kahit hindi ka naghawak ng armas. Kasi kapag humawak ka ng armas, ang kaso mo na ngayon, rebellion. Kapag hindi ka humawak ng armas, pero nagpupromote ka ng communism, socialism, Marxism, mga dayuhang ideolohiya, ang kaso mo, subversion. Ang ginawa ni Ramos noon, ni-repeal yung anti-subversion law. Panahon ni Ramos yan. Bakit? Anong sabi noon ni Ramos? Para yung mga komunista, hindi na sila mamumundok. Kung gusto nila at naniniwala sila sa komunismo, sosyalismo, marxismo, ay di gawin na lang nila yan sa mapayapang paraan. Sumali sila sa eleksyon. O yun. Kaya yung pagmiyembro sa Communist Party at Socialist Party, Marxist Party, kung ano-ano mang kung naniniwala ka sa ideolohiya ng komunismo, hindi ka pwedeng kasuhan. Ano naman ang kaso sa'yo? Wala nang anti-subversion law eh. Kasi nga ini-encourage na lumahok na lang sa parliamentary struggle. Ang importante, bitiwan na yung armas. Yun ang ginawa noon panahon ni Ramos. Ngayon, iba naman tong takbo ng pag-iisip nila Esperon ng ELCAC. Ha? Yung mga Makabayan Black na nasa kongreso, sasabihin kalaban. Bakit may tuturing na kalaban yun? Dahil lang kung may question sa confidential funds, kalaban. Wala. Talagang dispalinghado na ang takbo ng mga ito.